Mga bagay na kailangan mong gawin upang matakot ang isang lalaki na mawala ka sa kanya. Yes, mga kamamay, merong mga bagay kayo lang na dapat nyong gawin, na dapat kayong ipakita, iparamdam sa isang lalaki upang maramdaman naman ng lalaki na maaari kang mawala sa kanya. Matatakot yan, sigurado ako, na mawala ka sa kanya oras na iparamdam, iparanas, ipakita mo ito sa kanya. Kaya mga kamamay, huwag na natin masyadong patagalin ang ating topic na to. Gusto ko sana mag-shoutout muna eh. Gusto ko munang i-shoutout yung ating mga solid subscribers na palaging nagko-comment. Okay, so mabilis lang to. So may shoutout muna, Alaysa Estigoy, Yaya Eyes, Jasmine Vernabe, Annalyn Velasco, Divine Acantillado, and Marcel Primor. Ayan, may shoutout po sa inyong lahat mga solid commentators, viewers. Thank you po for always watching our vlogs. Sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lang din po kayo sa baba nito. Next video, shoutout po kayo. Okay? So ano nga ba mga kamamay ang mga bagay na maaari po pwede mong gawin upang matakot ang isang lalaki na mawala ka sa kanya? Ito yung unang po pwede mong gawin. Huwag mo na siyang patulan sa bawat away at inyong tampuhan. Yes mga kamamay, kapag kasi masyado kang mapagpatol, yung lahat na lamang ng away ninyo, tampuhan ninyo, sagutan ninyo, lagi mo na lang siyang pinapatulan. Sa bawat sinasabi niya, lagi kang sumasagot, hindi matatapos ang inyong usapan. Lalong tataas ang pride ng isang lalaki kapag kaganon sapagkat meron siyang gustong patunayan sa iyo. Gusto niyang ipadating sa iyo na mali ka at siya yung tama. Hindi matatapos ang inyong bawat debate kapag kaganan. Pero kung ipapakita mo sa isang lalaki na hindi ka na sumasagot, hindi ka na interesado sa bawat away, sa bawat mga sinasabi niya, hindi ka na nakikinig, oo ka na lang ng oo, tapos hindi ka na nagpaparamdam, malamang sa malamang, lilipas lang ang ilang araw, bababa rin ang pride ng isang lalaki sapagkat wala na siyang pagmamataasan at hindi ka na nga interesado sa kanya eh. Mag-iisip ang isang lalaki. Mag-iisip ang isang lalaki sa mga araw na wala ka. Ang gagawin mo dyan, hindi ka muna magpaparamdam, magiging quiet ka lang, magiging silent ka lang. Tandaan nyo, silent is power. Pag hindi ka nagsalita, hindi ka nagparamdam sa kanya, yung lalaking mataas ang pride, unti-unting bababa yun. Okay? Unti-unti yung mag-iisip sa mga sinasabi niya sa kanyang sarili. Sa kanyang sarili na bumabalik sapagkat hindi ka na nga interesado eh. Ngayon, bababa ang ego ng isang lalaki kapag ganun. At kalaunan, maaari kang lumayo ng lumayo kapag hindi siya bumaba. Walang choice ang isang lalaki, mga kamamay. Ibababa niya ang pride niya kapag nakikita ka na hindi ka na nga interesado sa kanya. Wala ka nang pakialam sa mga sinasabi niya. Ibig sabihin, parang napagod ka na at maaari ka nang lumayo sa kanya. Ngayon, nahabulin ka ng isang lalaki. Ganun po talaga ang rule ng pag-ibig. Kapag hindi ka na masyadong interesado sa isang lalaki, automatic, bumababa ang pride nun at malamang sa malamang, matatakot siyang mawala ka sa buhay niya. Okay? Maghahabol siya. Magtataka kung bakit hindi ka na naging interesado sa kanya. Kung bakit hindi ka na sumasagot sa bawat sinasabi niya sa iyo. Magtatanong kung bakit bigla kang naging ganan. Kung kaya't ang isang lalaki maghahabol sa iyo, matatakot na mawala ka, ihingi yan ng sorry, sigurado ako. Kaya sa bawat away, tampuhan ninyo, mas maganda na huwag mo na siyang patulan pa. So number 2, ipakita mong may kumpiyansa ka sa sarili mo. Yes mga kamamay, after nga na hindi mo siya patulan sa mga away ninyo, ipakita mo na may confidence ka sa sarili mo, may kumpiyansa ka sa sarili mo. Yung tipong kaya mong tumindig mag-isa, yung tipong hindi mo siya kailangan kahit na mag-isa ka lang. Kaya mong maghanap buhay, kaya mong ngumiti, maging masaya kahit wala siya. Pakita mo, kayanin mo. Kaya mong mag-provide para sa sarili mo. Kaya mong hanapin ang kasiyahan, hindi lang sa kanya, kundi pati sa ibang tao. Kapag ganyan ka, kakumpiyansa sa sarili mo, iisipin talaga ng isang lalaki na siya yung problema. Siya yung toxic sa inyong relasyon. Bakit? Kasi mas nag-improve ka, mas sumaya ka, mas kinaya mo ang lahat. Kaya ang isang lalaki talaga ay maghahabol sa iyo. Matatakot na mawala ka sa buhay niya sapagkat kita niya ang resulta kapag wala siya sa buhay mo. Pipilitin niyang magbago para sa iyo. Pipilitin niyang muling pumasok sa buhay mo. Okay? Pipilitin niyang magbago at yun ang gusto mo, di ba? Ang magbago ang isang lalaki. It's either mas piliin mong mag-isa or piliin niyang magbago.
Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, taasan nyo ang kumpiyansa nyo sa inyong sarili. Kayanin ninyo ang lahat. Kayanin ninyong tumayo sa inyong sariling mga paa. Parang ang isang lalaki na talagang mag-isip sa kanyang sarili. Para siya na talaga ang matakot na mawala ka at muli siyang bumalik sa mga panahong mag-isa na siya. So next, ipakita mo na nagbabago ka pakonti-konti sa mga bagay at mga mali niyang ginagawa. Yes, mga kamamay, makakatulong po ito upang matakot siya na mawala ka sa buhay niya. Kung sa bawat pagkakamali niya ay hindi ka man lamang nagpapakita ng reaksyon, yung tipong hindi ka nagagalit o hindi ka nagbabago, ipakita mo sa kanya, maglaylo ka ng pakonti-konti kung palagi na lang siyang gumagawa ng kasalanan sa iyo. Pakonti-konti lumayo ka, yung loob mo, huwag ka masyadong maging attached sa kanya. Kung niloloko niya, learn to step backward. Yung tipong parang palayo ka ng palayo sa kanya kapag inaabuso ka niya, kapag ginagawa ka niya ng pagkakamali, mararamdaman niya yun mga kamamay. Kung dati-rate, pinaghahanda mo po siya pagkakauwi, tapos niloloko ka lang naman, tigilan mo muna yon. Pakita mo sa kanya na hindi ka na okay. Pakita mo sa kanya na na-stress ka na. Pakita mo sa kanya na lumalayo ka na. Para sa ganon, magbago ang isang lalaki. Para sa ganon, matakot ang isang lalaki na baka sa kagagawa niya ng kasalanan sa iyo, bigla ka nang mawala. Bago ka lang muna sa kanya ng treatment. Pakunti-kunti lang naman. Kapag gumagawa pa rin siya ng kasalanan, pakunti-kunti hanggang sa hindi niya makikita, malayo ka na sa kanya. Makakatulong yun mga kamamay upang matakot ang isang lalaki na mawala ka sa kanya. So next, huwag kang mag-focus sa kanya, kailangan sa sarili mo. Yes mga kamamay. Kung nakikita mo na isang lalaki ay masyadong sakit sa ulo, hayaan mo siya. Mag-focus ka sa sarili mo. Magpaganda ka, mag-ayos ka. Makikita yan ng maraming tao. At mas makikita yan ng asawa mo, ng partner mo, kapag nag-i-improve ka araw-araw. Makikita niya na maaari palang maraming sumalo sa iyo. Kasi pag pinost mo sa social media, yung larawan mo, dami nagko-comment. Ang ganda mo raw. Ang sariwa mo raw. Inaalagaan mo raw yung sarili mo. Pag nakita yan ng partner mo, ng asawa mo, malamang sa malamang, tululaway yon. Marirealize niya na talagang maganda ka talaga. Marirealize niya na siya lang talaga yung nananawa sa iyo. Marirealize niya, ang dami palang po pwedeng umabang sa iyo, nakabantay sa iyo, sumalo sa iyo. In times na lokohin ka niya o saktan ka niya. Kaya ang isang lalaki, mga kamamay, matatakot na mawala ka sa kanya sapagkat ang dami ng maaaring taong makinabang sa iyo. Kaya mga kamamay, muling makikita ng isang lalaki kung magpo-focus ka sa sarili mo at hindi sa kanya. Okay? Wala namang mangyayari kung mamatahin mo siya eh. Wala namang mangyayari kung nakafocus ka sa lalaki eh. Okay, selos ka lang. Nalalakit lang ulo mo. Bakit hindi ka magbigay ng focus sa sarili mo? Yung budget mo para sa kanya, bakit hindi mo ibigay sa sarili mo? Pag nag-improve ka, makikita niyang muli ang halaga mo. At makakatulong yun sa iyo upang mas i-value ka ng isang lalaki. At matatakot pa ang isang lalaki, mga kamamay. Maaari kang mawala sa kanya. Matatakot siya na maaari kang bumitaw sa inyong relasyon in times na pabayaan kanya. So next, lumabas at maging masaya kasama ang mga kaibigan mo. Yes, mga kamamay, gawin niyo po ito kung talagang wala ng oras sa inyo ang inyong mga partner. Okay, lumabas kayo, paminsan-minsan lang naman kasama ang inyong mga kaibigan. Okay, makita niya man lang na mas masaya kayo kapag nasa labas. Pakita niyo na dapat siya yung nagbibigay ng kasiyahan dahil mag-asawa kayo, dahil mag-jowa kayo, pero bakit hindi mo yun makita sa kanya? At mas nakikita pa niya yun sa ibang tao na kasama mo. Pag nakita niya yun, mga kamamay, malamang sa malamang matatakot siya na sumama ka sa mga yun. At mas pipiliin niya na magbigay ng oras sa iyo. Kasi maaari kang mawala kapag nakikita niya na sumasaya ka sa ibang tao, lalo na kung may mga kaibigan kang lalaki, hindi naman niya kilala. Magsiselos yun. Nakikita niya na, teka lang, bakit ang saya-saya nila? Bakit may mga lalaking kasama? Yung pala, mga kaibigan mo lang naman. So pag nakita ng isang lalaki yon, sisihin niya sarili niya. Ako na nga lang magbibigay ng oras sa iyo. Sige, sa linggo, sisimba tayo. Sige, sa isang araw, kakain tayo sa labas. At pangako sa iyo, gagawin natin yan monthly. O kaya naman weekly. Basta ipangako mo na huwag na kayong lalabas kasama yung mga kaibigan mo. O di ba? Ibig sabihin nun, naano mo siya, napukaw mo siya. Nabigyan ka ng oras. Kaysa magbigay ka ng oras sa ibang tao, siya na yung magbibigay sa iyo. Siya na yung magmamanage ng oras niya para sa iyo. Kaya kung gusto mo na matakot ang isang lalaki na mawala ka sa kanya, learn to mingle with others.
to your friends, okay? Paminsan-minsan lang naman. So next, ipakita mo na hindi ka nagseselos kapag may kausap siyang iba. Yes mga kamamay, bilang isang babae, hindi mo kailangan magselos kaagad kung laging may kausap siyang babae. Malay mo naman, may koneksyon sa trabaho niya, sa pagkatao niya. Okay, so tingnan mo muna lahat ng anggulo bago ka maglagay ng mali siya. Hindi sa lahat ng pagkakataon, kailangan mong pagsilosan yung ganung mga bagay. Imbes, magpaganda ka at mag-ayos. Bilang isang asawa, bilang isang jowa, obligasyon mo na mag-ayos ng sarili mo sapagkat wala namang ibang gagawa niyan eh. Pakita mo sa isang lalaki na hindi ka nagpapakabog. Okay? Ikaw yung asawa niya, ikaw yung partner niya, at dapat ganito ang itsura mo. Na dapat nag-aayos ka, nagpapaganda ka para sa kanya. Hindi yung nakita mo lang may kausap, susugudin mo na kaagad. Hindi lang nakita mo na may kausap, sasabunutan mo kaagad. Hindi ganon. Hayaan mong magtanong yung babaeng yan, yung babaeng kausap niya na, sir, asawa mo. Yung mga ganon, di ba? Yung ganon, yung iparamdam mo sa kanya na ikaw yung asawa niya, hindi yung kailangan mong sugudin. Hindi mo kailangan gumawa ng iskandalo para lamang mapansin at malaman niyang asawa ka niya. Okay? So, hayaan mo muna siya. Matutuwa pa sa'yo ang asawa mo kapag naiintindihan mo siya. Saka ka magselos kapag nakikita mo na meron na silang hindi magandang ginagawa. So sa ngayon, yan lang muna mga kamamay, mga bagay na kailangan yung gawin upang matakot ang isang lalaki at hindi niya hayaang mawala ka sa kanyang buhay. So for more video and love advice, don't forget to click the subscribe button, notification bell at mag-comment dito. So mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lang kayo dyan, pangalan ninyo kung taga saan, akong bahala sa inyo. So mga gusto magpabate, lagay nyo din po dyan, akong bahala sa inyo. So paano mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.